One TV Special Report. Okay. Mga kaigsunan, ato na sa gibisita ang buhatan sa ato ang usa sa mga konsehal sa atong syudad, si Konsehal Junjun Sakin. Atong kumustahon update no sa iyahang committee, sa Committee on Fisheries and og sa Environment. Og sa di pa nato tanan na ato sang kuhan siya ang unang mga pagpanimbaya. Mayong adlaw agaw. So, good morning. No? Salamat kaayo ni Sir Johnny Tumi o ni Sir Adoni Disenang ni bisita. No? Akuratan ta ni ba sa bisitahan ta og sa nga media kay panic din ta so may kaistorya na to ani no. At anyway, ang importante nga at least na sila'y kahatag nga taho nga to sa katawhan dayon kami pod ma-monitor pod sa katawhan kung naglihok ba mi sa amohang trabaho isip sulugoon sa katawhan diri sa dakbayan sa Ozamis no. So salamat kay sa inyo paghatag og panahon. Salamat pod sa inyong mga pangutana nga diin makahatag og igong lamdag sa mga followers no sa TV station One TV diri sa dakbayan sa Ozamis. Okay, gaw sa dili pa nato diskutano ang imong update karon sa imong committee. Imo sang mga papanimbaya kahauna sa ato ang pagpaygayon celebration karon sa 122nd Civil Service Month o sa Civil Service Commission. Okay. So 1 month ni siya nga celebration dayon diri sa ato ang syudad. So gipadayag man to ni Honorable Lorly Fuentes Cipres kanina no tungod sa napata sa hulga sa COVID-19 diri sa ato ang syudad o sa tibuok kalibutan. So ato siyang tingbon no sa sunod tuig nga celebration hoping nga ang mga katawhan so katong wala pa nagpabakuna, katong wala pa nagpa-booster, so magpa-booster na ta. But in relation sa ato ang celebration, so ang Civil Service Month celebration usa kini siya ka punto sa pagpahinumdom sa mga gatrabaho sa gobyerno no sa ato ang kakuhan ug sa atong responsibilidad ug sa atong paghatag og tukmang serbisyo ngadto sa katawhan nga ato ang gialagaran no so serbisyo gaw nga walay pili sa bulok sa kahimtang sa mga tao no kinahanglan nga kay ang public servant wala man siya magpili og tao unsa iyang kahimtang diha sa komunidad as long nga mangayo og serbisyo nato so atong hatagan sa maayong pagtagad dayon mo serbisyo sa insakto nga oras no kung gikinahanglan nga muinat ka sa oras kinahanglan ako sa ka public servant kinahanglan naa sa iha ang flexibility of time in order to meet the expectations of the people nga mo atong giserbisyuhan. Dayon, let us be manage our time in serving the people. Kaya usahay mentalidad sa mga serbisyo sa gobyerno nga dili kita particular sa time, no? Nga mura ba og naa atong laxity, no? Pero sa Asinso administration sa pagsugod ni ato ang former mayor Ando Waminal mo ang atong current congressman sa Distrito 2 so gihinay-hinay og imposar ang pagdisiplina sa mga tao sa paghatag sa insakto nga oras diya sa pagserbisyo sa katawhan dahil katong ato ang tardiness dahil katong mga tao nga lax kayo sa ilahang pagserbisyo sa mga tao. So karon hinay-hinay nga na-adapt sa mga tao ang pagdisiplina sa ilang kagalingon. Na-adapt sa mga
empleyado ang paghatag og maayong serbisyo sa mga tao. No? So mo na ang ginatawag nato nga sa pag adapt nato o sa pagdawat nato o sa paghatag nato igibug-aton sa ginatawag nato nga good governance. Dayon karon nasunod ni Mayor Attorney Indy Waminal Jr. So tungod kay nakita nga maayo, so sa ato ang mga empleyado pod ilaha pug kining gisunod ang insakto nga pagserbisyo ngadto sa katawhan. Dayon ang usa sa importante ang transparency of governance nga kung unsa ang mga dili maayo nga nakita nimo diha sa imong palibot, so kinahanglan ma-address, kinahanglan ma-corrected. Kay kung imo na siyang pasagdan ang gamay nga problema, ang gamay nga dili maayo nga imong gipakita sa mga tao, kung imo na siyang pasagdan, budaghan na siya, gawas nga budaghan, manakod na ngadto sa uban. So kinahanglan adunay abrupt nga aksyon aron dili siya manakod nga dili maayo ngadto sa uban. Gawas kung manakod nga positibo nga pagpanakod. Pero negatibo nga pagpanakod, so dako na siya nga pangutana. Kay please don't forget nga ikaw, you are protected by the Civil Service Commission. Gawas nga protektado ka, so nanumpa ka. Pananumpa sa watawat, aka ng pananumpa sa katungkulan. So naana na diha, no, naka-align ang imuhang orientation, naka-align ang imuhang foundation, unsaon nimo pagtratar ang mga tao. Unsaon nimo pagtratar ang mga tao nga imong giserbisyuhan, nga ikaw gisilduhan sa mga tao, so mo serbisyo ka sa insakto ngadto sa mga tao. In fact, usa sa grabe na appreciate sa mga tao, kini sa medical services, as long nga napay tao diya sa silong, dili buhian until such time nga maakomodar sila. No? In fact, usahay mo, butog alas 11 sa gabi, no? Aron lamang to entertain the demand of the people. So, kana siya, kinahanglan ang flexibility. Although nakita nato na sa mga empleyado, ang flexibility of time, aron pagkaugma, lahi na po nga trabaho. No? Kaya lahi mo na pagkaugma, murag gihapon nagpinding ang imuhang trabaho. So, hinay-hinay nga na-corrected ang hinay nga bureaukrasiya sa toang sistema sa panggoberno. Kay si Mayor kinahanglan output-oriented. No, kailangan lagi resulta sa atong pagpanarmaho diri sa gobyerno. So mo ni atong timan-an nato. So karon nga bulan, so mo ni ginatawag nato mga this is the month of reorienting the concept being the civil servant ngadto sa mga tao, atong gi-refresh, atong gi-renew, atong gibag-o kanunay nato nga gipahinumduman kung unsa ang kakuha nato being the public servant. Anyway, sa pagkakaroon or konsehal, hindi ito mandir kayo ng mga privilege mas gihatag na gito sa Asenso Samis administration. So gihatag sa Asenso Samis administration, no, kung unsa ang mga benepisyo ngadto sa mga empleyado tungod kay naamantay igong panulanan. No, kay ang atong panulanan gigamit man sa insakto. So kinsa ang nabulahan ang mga empleyado ug ang mga katawhan tungod kay buhong man ang katawhan sa mga programa o serbisyo ug ilabi na sa mga proyekto. No. Okay. Dito ta bandas no sa imong chairmanship sa Committee on Fisheries. Kumusta na karon ang imong programa? As being the chairperson sa Committee on Fisheries and Aquatic Resources, so aduna tay gipanday nga balaod nun nga dako-dako nga amendments sa local fisheries code diri sa atong syudad, no, kay daghan ang mga mananagat nga unta daghang musugyot na kini unta
kinahanglan nini nga ato na ning usbon, ato na ning iamindar. Kini unta gwapo ni nga atong ipasulod. So na-approve na sa first reading. So plano ko nga mag-conduct once nga ma-approve na sa first reading. So mag-conduct na ka og committee hearing, no? So mo invite na ka og mga stakeholders, no, para at least to transpire the amendments of the local fisheries code nga kanang ginatawag nato nga adunay proper consultation aron mamahimong collaborative, aron mamahimong kining gikwaan nato og mga ideas ang mga stakeholders, ilabi na ang mga mananagat diri sa Panguil Bay nato, no, nga kinahanglan ang usa ka balaod sustainable siya, dili tong balaod nga malipay lang kas pipila ka higayon, then pag-abot sa panahon so naguba na ang ato ang kinayahan nga diin mo gi kuan og panginabuhi sa ato ang mga mananagat nga mo'y gaserbisyo sa gatusan ka mga tao. So mo na akong gi-target karon nga mapasar siya, no, after sa committee hearing uban sa mga stakeholders, no. Mo na akong giampo kay daghana ang mga mananagat nato nga nagahangyo. Kumusta ang mga illegal fishing? Mapapaghapon sa itong pag-ibig? So far na ay mga report nga ato ang kanunay man mi og communicate sa kuan sa kining ato ang pulis sa kadagatan sa maritime, no, dayon ang atong Department of Agriculture po, so kanunay mi nag-communicate dili gyud susama sa una karon na control gyud ang mga illegal operation sa mga mananagat nga nag-operate sa unang mga panahon. So tungod kay ang ato ang maritime, so consistent man ilahang close monitoring, consistent ang ilang pag-iposar sa balaod, ug consistent pod ang mga tao nga nagpakabana nga mohatag nila information. No, in fact wala lang ko naka-attend sa ilahatong consultation dito sa Barangay Malaubang, ginaatod tong among session na wala pod ko nakapangutana ni Sir Kaloy Pihuan kuno sa ang update, no, mo visit ako anytime this week para at least to guide me kung unsay mga measures nga ato ang pagahimoon. So in short, na-control agad ang ato ang mga illegal fishing diri sa Bahia sa Panguil. Okay. Kung siya, nakita na to sa Latbayan nga, nindot na itong mga creeks, no? Mga kanal, trabaho na. Pero naman din na itong mga kaigsunan ng lapay, kung masulat sa mga kanal, sa mga creeks. May na, hindi ba, padong dito sa kadagatan. So doon na tayo kung ano nga mga finalize ng mga tao nga sa mga creeks, mga lapay, mga basura. Yes, no. So gwapo kina sa pangutana. Bag-uhel ko ni visit sa opisina sa Solid Waste Management, no, headed by Engineer Titis Borge. Constant ang ilahang pagpanakop sa mga tao nga malapason sa balaod, sa paglabay, sa bisan unsa nga matang sa basura, sa mga lugar nga gibawal, no. In fact, naato sila'y gipangita nga naglabay og basura kana bitong kadaghan kay ko naka-experience ani sa gango. Ilabay og kadlawon, manugo lang og mga motor cab drivers, manugo lang og sika drivers, then ilabay sa kanang mingaw nga lugar. So sa airport, grabe kay na dihan dapita sa airport kung itong palibot pa yung sa labo. Anong magkuhan ko dito, makaagi ko dito. So grabe ang mga basura nga ipanglabay dito. So ang gihimo na ko na before, bisag karon ginahimo man na sa Barangay Gango. Bisan sa ubang kaning ato sa opisina sa Solid Waste Management. Kay tungod pod sa ako ang gihimo sa Gango. So ila pong gi-adapt kay daghan man ko nasakpan sa una nga
dili man nato makita ang galabay. So ato siyang haguan og ukay kay naa man gi ebidensya nga ngalan nga makuha nato dito. Dagang presidents nga nahitabo na sa Barangay Gango. No, in fact ako nakakuha og ebidensya nga ang tagyato nga basura abogado diri sa Lakbayan sa Osamis. Oh, so gisyuhan ako citation. Gipa-serve ako ang citation sa iya. Oh, na may ngalan niya dito. Adili siya maka-deny. Kay ang iya mga ngalan mo yung nakuha dito. So, how come nga niabot yung ngalan dito? No? So, bayad siya penalty. Oh, bayad siya penalty. Daghana siya. So, mo po naghihimo sa ubang barangay karon. Although, medyo hago lang siya nga imog yung kay dili man pwede nga mo issue ko citation ticket without supporting documents nga mo pamatuod nga si Mr. So-and-so ang tagyaani kay wala may nakakita, wala may witness, no? Ang witness kato ramang papel nga nabilin diha sa sako nga gilabayan nga gihagoag kay sa mga enforcers, no? So kana siyang implementation, ang pinaka-importante sa implementation, naagid siya sa barangay level. Why? Because ang balaod sa national down to local, didto na dawaton sa barangay. Grabe kagamhanan ang barangay. Unya, gawas nga gamhanan ang barangay, naa siya'y working force nga mopalig-on ug mo-assess ug mo-paspas sa implementation kay naa may siya'y mga sakop. CBO, BHW, Lupon, BNS, Purok Presidents, kana siya nga mga working force, mo na ang gihimo na kong enforcer during my time. No? So, gina-adapt ko na karon sa ubang mga barangay kay kung mag-IEC nga makauban ko sa SWIMO, mo na ang akong i-share unsay ako mga best practice nganong nahimo ang Barangay Gango nga model barangay sa solid waste management implementation during my term. No? During my term. So, giunsa nimo. No, at least ma-share nato sa uban. In fact, during my term, wala kay magdaob sa una. Under the law, bawal man ang open burning. Dili pwede mag-open burning. No, kay kanang manghinlo lang ka nga, di pag humani mo lang tapok ko ni sunugon. No, careful kayo ang mga tao sa una. No, nga dita mag-okay, dili madjugo mo alang-alang imposar og penalty. No, kay naa ko ebidensya. Uli, magpanagana nimo bahala pag unsay bulok nimo sa katilingban. Bala pag kinsa ka sa katilingban kay ang balaod patas man. So mo ni pinakanindot sa strong implementation sa tanang balaod, ilabi na ang solid waste management. So naa sa barangay level. Kinahanglan nga higugmaon sa mga kapitan ang balaod. Kay kung wala kay gugma sa balaod, you are not effective in your implementation. Kaya kung mahigugma ka sa balaod, andam kag tagana nga mo sakripisyo, andam ka mohago. Musugot kag sa dili, mo ni ang trabaho sa kapitan. Because the punong barangay is the implementer of the law. Siya to ang mo-implementar na ay back up niya ang mga membro sa sangguniang barangay. Mo-assess na under the local government code. So, depende sa ang creativity unsa niya pag-maximize ang iyang resources. Nam siya mga tao, nasa'y funds, aron mutuyok ang balaod, mupaak ang balaod ngadto sa mga tao. Normal gina, basay mo buhaton ng sakto, na ang ginay murikola, na mo react. Ug dili ka mohimo sa insakto, na magyaw-yaw, unsa man ni kapitana ni, unsa man ni mga konsehala ni, ug mohimo ka og tarong, na agyapoy mo react. Muhimo kag tarong kay makahatag kag maayong binhi nga ligasiya ngadto sa mga tao pinasikad sa balaod.
No? Mo na pinaka-importante. Then karon, bag-uhay lang nato gi-distribute, gi-turn over ang glass pulverizer, no? Dayon katong mugaling pod sa mga plastic, bag-uhay na nato gi-distribute sa Barangay Aguada, Barangay Gango, o Barangay Sangay Dako. Bag-uhay na to gi-distribute. Mo ni ang mga pilot barangays nga recipient sa gipahat nga budget diin apil pod ang mo-produce og bricks, mo-produce og hollow block, no? Tulo to ka machines nga distribute nato. In fact, 5 ni siya ka barangay. I-schedule pa ang barangay Lamanog ang barangay Malaubang. So, at least ang coastal barangays gi-balance siya, no? Naapod sa urban barangays, naapod sa rural barangays, so naapod sa coastal barangays para at least unsay dagan ani, so madugangan og pahat alang sa ubang barangay in order to address, no, kato pangutana nimo ganiha diyan, unsa ni daghang kay mga plastic, daghang mga botelya, no, so at least maka-address sa pagpakunhod sa gidaghanon sa mga botelya o plastic, ipakaon siya dito aron makaproduce og bricks, aron makaproduce og hollow block. So usa siya kamatang nga livelihood ngadto sa barangay. No? Dayon karon mao pa man nga barangay, so pwede man i-cluster sa barangay. Atong mga adjacent neighboring barangays nga pwede man dito sila mo hatod sila mga plastic, hatod sila mga botelya. For example, Barangay Gango, ang neighboring barangays niya San Antonio, Dinya Consuelo, Maningkol, Bacolod. So dito sila mo handos aron ang barangay unsay ilahang memorandum of agreement ana, unsay ilang arrangement ana, no? Dayon katong mga malata, so dito nila ihandos aron galingon kay naa may pagkahimong model barangay sa Gango, naa may gihatag nga is reader ang DENR. Dako to siya makina. So iput up na to karon kinahanglan sila kamalig dito. Iput up na to sa Barangay Gango aron mugaling siya mga malata. So mo produce siya og organic fertilizer. So livelihood gyapon siya. So ang hinay-hinay nga proseso ang makolekta gid sa ato ang garbage compactor katunag yung mga residual waste nga dili na pwede na to ma-recycle. Ano? Dili na pwede na to recycle. So magkagamay ang gidaghanon sa atong basura nga ikolekta sa atong garbage compactor. So kini siya nga concept ni Engineer Tess. So hinay-hinay nga magpakunhod sa mga basura nga gilabay lamang sa mga tao nga kulang og disiplina. Kulang pa gid og disiplina ang Osami City na in terms of garbage, throwing of garbage in any public places, no? Kanang tungod sa kakulangon sa pagdisiplina diha sa pagkatinuod lang sa akong personal assessment, kulang pa gyud sa strong implementation. Kinahanglan palig-unon gyud ang pag-implementar sa solid waste management diha sa barangay level. Kaya importante kani ngano man ang target ni the working governor nga mahimong tourist spot, no? Tourist spot ang Misamis Occidental. Unya usa kay kriteria sa kuan sa himo nimong tourist spot ang lugar. Gawa sa peaceful, limpyo gina ang dagat. No, dili lang dagat ang limpyo. Apil lang mga kabukiran nato nga na mga tourist destination nga laaganan sa mga turista. Kay mumater man na. Suroy ka dito. Yan, ibot mo dito, gakatag na yung basura. Yung basura, source mo na sa disease. So, ako as turista, so, ang akong appetite, kamuanha ng lugar, muanha ko diya, kausara. Nga naman, makatagdaman. Sa pato ilang tourist spot dito nga hugaw mo sa katanan. Naghan mo kayong basura. No, naghan mo kayong mga yellow submarines. Di ba? So, usa na sa ka-factor nga mo discredit. Kinahanglan mo align ta sa dreams and vision
sa atong the working governor, si Attorney Henry Waminel Sr., in fact, katong himuon og Maldives in Mindanao ang MUAP na to, niya naa diha usa sa source of income, mosaka ang income sa matag localities, pinaagid gyud sa mga turista. Kay wala may turista nga muanha nga magbalon ra og igo-igo ipamiliti. Nanha man na sila aron mo unwind, aron mo enjoy, mo relax. Mo relax ka niya, manimaho ang imong palibot. Di ba? So mo matter gid na siya. In fact, ang Singapore number one kuha source of income ang Singapore sa tourist na imo sa tourist destination. No? Sa ubang mga lugar karon, ganahan na beta mo atog mga tourist spot kay kinahan ka nga mo relax, no? Kinahan mo refresh para inig sugod na po nimong trabaho, mo recharge ka aron kondisyon na po ka. Nyag mo adto ka dito lugar nga daghang basura, baho kay nga tanan nya dili untidy kayo ang yahang lugar. So dili ka mo refresh. Ma-stress noon ka. Ma-depress noon ka. Wala inon ka na recharge. Di ba kilala ang maintenance of cleanliness? Mo na siya ang pinaka-importante. Kanindot kayo, grabe kayo ang vision ni sa atong the working governor diri sa ato ang sabi-sabi sa Occidental, no? Kanang makaingon ta ba nga so mo na ning panahon nga makarecover ang ato ang probinsya, makarecover ang mga munisipyo ug makarecover ang atong syudad sa Ozamis nga nabiyaan na intata sa ubang mga lugar, no? Although nakita na to ang pag-asenso, ang progreso, pero tungod kay pipila kay years nga nagkamang ta, hapit pagid ta malunod, so karon hinahinay siya og recover. So kitang tanan ang mo recover ani, no? Kay ang namunuan sa atong syudad, ang namunuan sa atong probinsya, sa atong distrito, sila to ang driver. So kita to ang manimbang, kita to ang mo assess, kita to ang mutimbayayong aron atong makabot ang tinuod nga kalambuan alang sa paghatag og igong direksyon sa sunod nga mga henerasyon nga mga kabataan. Kumusta ang ato ang doon ay paano mo ito nga doon tayo himuon nga landfill na ay landfill na plano sa una wala mapadayon timber na ibikil. Kumusta naman doon konsiya? Ang atong landfill functional na siya. Tuwa na ginalabay dito ang mga garbage nga gikan diri sa urban barangays nga naa sa Kinuman. Dayon sige mataglabay dito, nakita na to ang hapsay nga dagan dito. Dayon ang kuan dito katong mugaling ug malata ba kanang nakalimot ko sa ngalan. Bioreactor. So nag-function na siya. So daghanang na-produce dito nga organic fertilizer nga mao na ang pinakanindot nga organic. So daghanang mga sinako dito. In fact, nagplano ko nga mopalit. No, kaya kung papa dito na siya gagmay nga garden, at least mahimo siyang kanabang kay kitang kinain na to Filipino to believe maguda. Amo tuo ka na ko makita ko, di ba? So at least mahimo siyang showcase ba nga tanawa dito mo ni ang resulta. At least to encourage the people to produce organic fertilizer. Muna ang dili na to sunugon ang mga malata. Palat-on lang nato. Kay mao na siya ang mamahimong makatabunok sa ato ang kayutaan. Kay kung natong sunugon, so madaot ang kinayahan nato dahil ang yuta nato may mahimo siyang dili fertile. No? Unlike kung imong ipalata. In fact, sa ubang lugar gali, mag-ilog na ang mga tao dito sa uhot. Ang uhot sa humay. No? Mag-ilog na sila sa ubang mga lugar. Diri sa toa kay sa gango, wala nang igasunog ng mga mag-uuma diya. No? Ako lang, may example ginako ang gango tungkol sa akong eksperyensya. Kay tinud-on maginako sila sa una. Dili ko walang alang. No? Usahay, ma-blackmail ba ta? Sa sunod eleksyon, Kap, di nakakadaog. Never mind the next election. Ang importante gibuhat nako unsay para sa mga tao kay sulugoon ko ninyo, so gibuhat nako unsay gisugo ninyo nako.
Kay gihimo ang balaod dili para sa ako para sa kayuhan sa mga tao. Normal na naay mo blackmail nimo nga mga tao. Abi po nilang mahadlok tao. Wala man tayo gikahadlokan. Basta na ta sa insakto mo barog man ta. No? So far ang ato ang sanitary landfill functional siya. Dayon inig-agi na to dito. Wala kay baho nga mabahoan. Dili ka maka-smell og baho kay isprihan man nato og tambal. No, wala poy mulabay ko dito. Di po ko maka-feel nga naay mga daghang mga langaw. No, kay naay daghang langaw, moabot gina inig-agi nimo, mo alibwa gina. Pero so far wala ko'y nakita dito nga mga langaw nga nakita nako. Even sa bioreactor na to dito, so wala po ko'y kita dito nga naglupad-lupad, labay na to dito. Kaya sahay mag-biking ta, mag-kontag sakyanan, so far wala. Nindot ang operation. Okay. Last. Kaning atong bahiyaron, kumusta daw? Abunda pa ba sa itong buhing dagat? Ato ang mga mangrove area diha. Kumusta ang sitwasyon karon? So far sa ato ang kay kining malaubang bagumbang gi-preserve na siya under Presidential Decree 73 PD 63 ba to? So nagpabili na siyang gipreserba. No, kanang malaubang bagumbang Swamp Forest Reserve. Gipreserba siya, gireserba siya. Diin aron mamahimo siyang kaitlugan, pasilunganan, anakanan sa mga buhi lamang dagat nga naa diha aron dili mapuo ang atoang mga pagkaon nga mga naa sa karagatan. So far aksyonan man dayon sa DENR kung naay mga complaint. No, mohatag magina sila og hinanali nga aksyon kung makadawat sila og lehitimo nga reklamo. No, dayon sa isgutanan sa atong pangisda dire mo bitaw nang atong gi-imposar kun unsa ang mga illegal nga mga panagat kay ang illegal mo ni makapuo sa mga buhi lamang dagat nga diin daghan ang nanginabuhi. Mo na ang ato ang maritime strong ang ilang implementation aron adunay malahotayon nga panginabuhi ang mga mananagat. Aron makahatag silang serbisyo sa mga tao, ilabi na sa ilahang mga pamilya. Okay. Parting words go. Ubat pa nato ang mga mahibaw-an dayon labi na no sa ato ang mga usamis na nga naghulat gyud sa outcome no sa atong pagdumala karon sa Ascenso Ozamis administration. Okay, so ang katawhan sa dakbayan sa Ozamis dili ta mabalaka sa kaugmaon sa atong syudad tungod kay ang atoang leader si Mayor Attorney Henry Waminal Jr. Very firm and strong and very dynamic and very energetic mayor, no, nga dili ta mabalaka, no, busa atong suportaan ang Ascenso Ozamis administration, no, uban sa atoang ni Kong Ando, ni the working governor. So tungod kay ang ilahang tumong tinguha sa atong probinsya alang man sa kayuhan sa dakbayan sa Ozamis. So kitang katawhan manginaot mi nga atong sundon kung unsa man ang mga legal nga mga balaod. So dili nato ipatunha ang mga illegal nga mga balaod diri sa atong syudad kay ang legal mao mo kini insakto, ang legal gihimo alang sa kayuhan sa mga tao. So salamat kayo sa inyong pag-anhi dinhi, sa inyong paghatag og panahon aron makahatag usab kami sa maayong update o kalambuan o giya sa mga tao diri sa dakbayan sa Ozamis ug sa tanan, no, kadili ra man Ozamis ang maabot sa 1TV, no, dako man ang coverage sa 1TV. So hoping makahatag po nig igong pagtulunan, no, igong kahimatngon sa mga katawhan nga maabot sa atong Sibya ilabi na diri sa dakbayan sa Ozamis. So mayong adlaw kanatong tanan.
Okay, mo to ang ato ang update no sa committee ni Konsehal Junjun Sakin o kalabot sa sidagan sa tong fisheries program sa Uzamis o ang kahimtang sa environment no ilalom sa iyahang committee og yun man sa uban pa nato nga mga kauban or mga ginsakupan sa konseho sa dakbayan sa Uzamis nga gipanguluhan ni Vice Mayor Bebeneri og sa mandato usab sa tong abtik og buotan nga Mayor Indy Waminal, sa 2nd District si Congressman Ando Waminal og sa probinsya si Governor Henry Waminal Senior. Og gikindan sa to ang lokasyon no sa City Council building og kabato behind the camera ato ang program director Mr. Johnny Tommy kininyong ubos nga higala adon ni disin nagasalamat mayang adlaw Misamis Occidental. Okay kaya? One TV special report.